Hello, future criminologists. This is your favorite criminologist here. And for those who are new, my name is Sam, and I conduct various lectures on different criminology subjects, but mostly on question document examination, as I am a certified document examiner. And for today, I will be tackling on the theory of emotion by William James and Carl Lang. So atong istoryahan karon kay ang theory of emotion nga na-discover or gi-propose nila William James ug Carl Lang. So ang process sa ilahang teorya is that ang atoa daw emotion mo unfold siya sa kani nga pamaagi. Before daw ta maka-react, there should be an external stimulus. Like for example, makakita kag sexy nga babay nga maoy mo trigger og physiological response. So when we say physiological response, muna ang reaction sa imong lawas. So your physiological response could be maybe makulbaan ka, or maybe mangurog ka, or maybe mo paspas ang imong heartbeat. And dayon, after na maka-trigger og response sa imong lawas, diha na dayon mo interpret ang atoang utok og mohatag siya og emotion. So therefore, dili di ay ta makulbaan tungod kay nahadlok ta or na-attract ta sa usa ka babae, na atrakta maong nakulbaan ta. So ingon ana na siya. So in the first stage of the James Lang theory of emotion, we have the stimulus. So muna ilang giingon that everything starts with a stimulus. Tanan daw butang magsugod sa stimulus. Now, speaking of stimulus, unsa di ay na ang stimulus, ma'am? Ang stimulus kay maskin unsa na nga butang nga maka-trigger, makapasugod og reaction gikan sa atoa. So it can be something or anything nga atong makita, madungog, ma-feel, masimhot, or even ang atong mahinumduman. So for example, maglakaw ka sa dalan and then makasimbot ka sa perfume sa imong ex. So it triggers a memory. So therefore, kato imuhang nasimhot nga smell, that is a stimulus. So kung atong sabton, ang stimulus di ay muna ang starter, muna ang magsugod og spark para makahatag nato og reaction. So ang kaning stimulus, again, it can be external. Pwede ni siya kanang kusog na tingog, pwede ni siya hug sa atong mga uyab, or pwede pod kaning kahadlok nga atong ma-feel kung kita ra usa sa balay or kita ra usa maglakaw sa dalan. Or it can also be internal. Like for example, makalitan nimo og hinumdom ang imong mga kagahapon. Or nakay mahuna-hunaan nga funny. Like katong time nga maybe nakalibang ka sa classroom, nakalibang ka sa eskwelahan. So therefore, kung atong sabton, ang kani di ayong stimulus maskin unsa ni siya nga butang nga maoy maka-trigger or maka-start og reaction gikan sa atoa, ug mao ni ang makatabang nato nga makadungog, makakita, maka-smell, maka-feel, ug makahinumdom. It can be external kanatong ma-feel, makita, or madungog. Or it can be internal kung unsa ato ang gihuna-huna sa ato ang pangutok. So, for example, nakakita ka og babay nga naglakaw paingon nimo. So that one is a stimulus, imuhang nakita. So by that sight, ang imuhang body mo tense up na because your body is getting ready to react. Now, on the second stage is we have the sensation. So ang kaning sensation mo ni siya ang receiver sa atoang world, sa atong kalibutan. So after the eye ma-reach sa atoang stimulus, ang atoang self, muna dayon na ang time nga mo step up ang atoang senses. Unya, ang atong senses na siya mga gitawag nga special parts nga gitawag natog receptors. Si receptors muna siya ang maka-feel, makadungog, makakita, makasimhot, or makataste. And mauna sila ang mukuha og information nga mura og messengers. Sila ang mo send og message or signal dito sa ato ang utok. And para dali mahinumduman no ang ato ang five main senses, nani siya acronym nga KAVOG nga gitawag nato cutaneous, auditory,
visual, olfactory, and gustatory. So dili na ta tong sense of touch, sense of smell, sense of hearing kay dili naman ta kinder ha. So anhita sa term nga kabog. So kung moingon ta og cutaneous, we deem that as the sense of touch. So muna ang ato ang sense nga maoy mo receive sa kung unsa ato ang na-feel. So for example, ihag ka, si cutaneous ang receptor ana. Next is we have the auditory. So it talks about the sense of hearing. So kung unsa imuhang nadungog, unsa ang tingog sa pabo, unsay tingog sa pabo, unsay mga tingog nga imong nadungog, si auditory ang receptor nga nagtrabaho ana. And kung naa kay makita, that is our visual sense or our sense of sight. So makakita ta through our eyes. So we can interpret colors, shapes, and movement. And kung makasimho ta, makasmell ta, that is our olfactory at work. So that is our sense of smell. So we can smell through our nose, of course. We cannot smell through our baba, right? So makasmell ta sa flowers, food, and even smoke. And lastly, talking about baba kung unsa ato ang mataste. And that is our gustatory or our sense of taste at work. So our receptor there is our tongue. So makataste ta whether ang kaning atong gipangkaon is sweet, sour, salty, or pait. Okay? So ato ang sensations di ay mo ni siya ang bridge between sa outside world, which is kung unsa atong na-experience externally, ug sa ato ang inner experience. And that's why kaniadto ang mga sensations, sila ang motabang sa ato ang brain to understand kung unsa ang mga panghitabo, and therefore prepare us to feel something para maka-respond ta. Okay? So dili man ta mo mukatawa, di ba, if ever na ay maghilak. So our brain would interpret that. And therefore, anhina mo sulod si perception. So kaning si perception ilang gidim ana is we create meaning from what we sense. It means after na receive sa ato ang senses ang stimulus, muna na ang time nga ang ato ang brain magsugod na og interpret. Muna na ang time nga ato ang brain mag-develop na og iyahang thoughts or ideas. So kani nga step mo na itong gitawag nga perception. Mo ni ang moment nga mag-form ta og idea or understanding base sa kung unsa ang atoang na experience. Kung atong sabton, si perception mura na siya og lens sa ato ang utok because mao na ang muhatag og color sa kung unsa atong nakita, muna ang muhatag og sound sa kung unsa atong nadungog, ug mao na ang muhatag og feel or kanang mohatag og idea sa kung unsa atong na-feel with our own personal meaning. So for example, ang ato ang cutaneous ma-dip somewhere nga cold kaayo. So mo interpret na dayon ang atong utok based sa atong experience. And then our utok or our brain will say that is too cold. So muna ang time nga mag-build ta og ato ang own opinion base sa ato ang experience. Okay? So therefore, we don't just see or hear, but rather ato ang gisabot, gijudge og label kung unsa ang ato ang na-sense. So for example, makakita ka og gwapa kaayo nga babae. So katong point nga nakakita ka gwapa nga babae, kato si gwapa nga babae is the stimulus. And then si senses makakita man, so si eyes, si visual mo take in sa iyahang appearance, mo na ang time nga mag-create ka og perception. Nakita na ni eyes, mo create na din kag perception nga uy, sexy siya, guwapa siya, or she looks very hot. So therefore, ang ato di ang perception magkalahi-lahi na siya base sa ato sang kaugalingon nga perception or sa ato ang kaugalingon nga perspective. So maybe for you kanang bayhana is sexy, gwapa, pero sa imong kauban nga moana siya nga dili man kayo na siya gwapa pre. So ang kani di ay ato ang perception magbase na siya dili lang kay sa ato ang stimulus o sa atong sensation kundi base sa ato ang experience, because that is the way on how we understand, judge, and label what we sense. Okay? Now, moving forward, we have
the fourth stage or the fourth phase, which is the response. Okay? So, mo ni na ilang giingon nga, our body and behavior react. So, mo na ni ang time nga muhatag ta og reaction. So, after nato na sense og na-interpret si stimulus, we naturally move into the response stage. Muhatag na ta og reaction. Muna ang time nga magpakita ta kung unsa atong angay buhatot, magpakita ta sa atong expression or maybe changes in our body. It's how we show what we feel or think even without realizing it. So for example, ibutang talang na kulbaan ka and it will show sa imong face kay ma-pale ka. Sa Bisaya sa pale. Basta mag-pale ka. Wa ko kibaon sa Bisaya sa pale. So, our responses can be physical. It can be like a smile, it can be a glance, kanang mutanaw lang ka, or it can be verbal like saying hello, or it can be internal like magkulba kapag ayo. So, kung ato na siyang i-apply sa tong situation, sige, baliko na to. Si stimulus is gwapa nga babae. Dayon, ang atoang receptor, ang atong sensation is atong mata. So, na-sense siya sa atong mata. Dayon, nag-form na ta og ideas about sa gwapa nga babae. Muna na si perception stage at work. Nag-create ta og atong ideas about this woman. So, we think, kaning bayhana, she's so attractive. And then, sa fourth stage muna na ang time nga mag-create ta og response. So, ang atong response, it can be physical. Mutanaw ka sa babae, imong smilan. So, that is physical. Or it can be verbal. Muadto ka sa babae, unya, imuhang istoryaan. Hello, pwede ba ko makig-ila-ila nimo? Or it can even be internal. So, ibutang talang shy type ka. Imuhang na-perceive nga lagi kaning bayhana gwapa pero manggiuwawon ka. So, adto ra ka kutob sa pagpangulba. Adto ra ka kutob sa butterfly sa imong stomach. Kay dili nimo maako nga mo smile niya or mo say hi or hello niya. Okay? So therefore, ang atoa di ay response, it is shaped by our personality. So kung unsa ta nga pagkatao, magbase na kung unsa pod ang atoang response sa usa ka stimulus. And lastly, is we have the awareness. So ingon tag awareness, this is the stage where we reflect and remember. So after tamo respond sa atong stimulus, muna na ang time nga mahimo tang aware or kibaw na ta, nakasabot ta kung unsa ang nahitabo. And at this stage, muna ni ang time nga musulod ang ato ang mga memory. So that is our ability to connect the present moment with past experiences. So mo ni ang stage where we learn, grow, and make sense of our reactions. So let's say for example, kita kag stimulus gwapa nga babae. Na-receive sa imong senses nga si mata or si visual. Unya, nag-create ka og perception, nag-create ka og imong own ideas about this girl. And then you want to respond. Ang imong response is to say hello. But then on the fifth stage, nisulod si awareness. Imong na-remember, the last time nga ni say hello ko sa usa ka babay kay nasagpaan ko, kay bati ko og naong. So therefore, sa awareness di ay mo na ni siya ang atong pag-interpret sa kung unsa ang nahitabo karon together or in connection with our past experiences. Okay? So, therefore, kung ato ang i-conclude, ako ang balikon, the stimulus, mo ni siya ang maskin unsa nga butang nga maghatag sa atoa or makakos og reaction sa atoa. So, mo ni siya ang starter. And since naaman tay starter, of course na ay receiver para makastart ta og something. And those are our sensations, which is defined by the acronym CAVOG. Si cutaneous, which is our sense of touch. Si auditory, which is our sense of hearing. Sa atong ears, atong gigamit ana. Si visual, which is our sense of sight, atong mata. Si olfactory, which is our sense of smell, atong ilong. And gustatory, which is our sense of taste. Okay? And after we received or after our senses received
the stimulus, muna na ang time that we create ideas. So that is in the perception stage. So we can create ideas by saying, guwapa siya, taas siya, payat siya, or chubby siya. So that is our perception. And by the time nga nanata sa response stage, na mauna na ang time nga atong ipakita ang atong reaction sa stimulus. Pwede ta mo tanaw lang, pwede ta mo smile lang, pwede ta mo say hello, or pwede ta magpakahilom lang og i-keep ang ato ang feelings sa ato ang self. And lastly, we have the awareness. And mo ni siya ang interpretation sa ato ang past experiences in connection with our current experience. Nga nung kinahanglan man nga naay awareness. Because through awareness, we will understand on how we can react better. So sa awareness, anha ta maka-learn and maka-grow as a person. So to conclude, ang kanitiang James Lang theory of emotion, dili na siya ingon nga nagpakita lang ta nga happy ta, dili na siya ingon nga nagpakita lang ta nga sad ta or nasuko ta. But rather, ang emotion day nato, it goes through various processes. And those are five stages, which are the stimulus, the sensation, the perception, the response, and the awareness. Hopefully, this short or brief discussion will give you a better insight about the James Lang theory of emotion. I will see you all next time. Keep safe and peace out. Okay.